guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Sagittarius. Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Pero sagutin ko lang muna yung mga katanungan na sinend nyo sa akin. Okay? Tinatanong nyo kung paano i-activate or i-awaken ang Kundalini. Last time, nag-share po ako, hindi ko lang matandaan kung kaninong zodiac sign ako. Kasi meron din pareho ng katanungan nyo. So, gumagawa rin kasi ako ng, sinishare ko rin po sa inyo dito, yung sa aking YouTube channel, yung mga naging experience ko. So, malamang na dinala kayo dito ng gabay nyo para, malamang nag-start na yung spiritual journey nyo, So, ngayon, ang pag-activate kasi ng Kundalini nyo, kasi dalawa yan spiritual awakening or Kundalini awakening. So, ang spiritual awakening, paunti-unti, step by step, parang hagdanan, ganyan. Pero pagdating naman sa Kundalini awakening, magja-jump ka. Biglang aakyat yung ahas sa katawan mo. So, ang way ng pagka-Kundalini awakening, kailangan matuto ka mag-meditation. Okay? Mag-ingat ka sa mga pagkain mo. Kasi dito sa mga pagkain mo, kailangan mo kasi ng malinis yung katawan mo. Kung ano yung kinain mo, yun ang magiging enerhiya mo. At yung action mo, yung pananalita mo, yung mga ginagawa mo, kung ano yung sinabi. Kasi karma din kasi yan. So, madaling pamamaraan dyan, simulan mo sa pagme-meditation and prayer. Kahit anong relihiyon mo pa, mag-pray ka. Okay? At mag-ingat ka sa pag-uugali mo. And then, kailangan din grounding. Sa simula, kailangan mo talaga grounding. Pumunta ka sa nature, sa mga pilgrimage, ganyan. Sa mga sacred places, pwede ka sa mga templo, shrine, ganon. Pero later on, kaya mo na kasing i-balance yung iyong chakra. Meron ka na sariling power. Pero bago mo pa ma-attain yung sarili mong power, kailangan mo munang i-activate yung Kundalini mo. At naandun kasali na rin yung ego mo. Kaya kapag mataas ang ego mo, kailangan palagi kang aware dyan At hindi lahat ng taong may third eye ay na-cleanse nila yung third eye nila, which is long story. Pero yun po yun. Sa pag na-awaken mo ang Kundalini mo, naandyan yung makakilala mo ang iyong twin flame, ma-open mo ang third eye mo. Pero kailangan mo meditation, prayer, at tamang kabuhayan, pag-uugali, asal, at pagkain din, Okay? Kung basher ka, naku, hindi ka mag-a-ascend, mahihirapan ka. Okay? Basher, hindi sa sarili dito everywhere. Basher sa ibang tao, basher kung saan-saan. Okay, so, Sagittarius, teka nga, i-cleanse ko lang muna itong ating space dito. Ayoko ng energy. Okay, sorry. Sagittarius, tinabi ko na yung aking bell. Nag-pray muna ako sandali. Pasensya na. Okay, Sagittarius, last time nag-upload ako ng 12 zodiac sign, Tapos, yung video ngayon, kinuha ko lang yung mga keywords at doon ko ibabase kung anong ang parating sa inyo this month ng June, So, yung mga keyword na yun ngayon ang hahalukayin ko sa barahan natin. Bakit lumabas yun? Ano ang talagang tunay na mensahe? At yun naman ay ang inyong love life. Nagsimula sa inyong energy, sa kabuuan ng energy nyo, at sa love life, career, at saka finances. Yun ang hahalukayin ko ngayon. So, Sagittarius, yun sa iyo kasi, ang pinaka-energy mo kasi, ikaw ay patungo sa hindi mo alam na daan. Kaya siguro na baka ikaw yung nagtanong sa akin about sa spiritual path. Yun ba? Pero ang love life mo kasi, kailangan mong gumawa ng ilang paraan para makarating ka sa mas malalim na samahan. Deep relationship, At ang sinasabi sa'yo doon sa keywords mo, siguraduhin mong may intention siguraduhin mo ang intention ng person mo, kung ano ba yun, kung nauunawaan mo ba siya, at ganun din sa sarili mong damdamin, pagnanasa mo, yung motivation mo, di ba? Yung sa career mo naman, hindi malinaw ang iyong pangunawa kasi, kaya malamang yun ang lumabas na keywords, kung ano ang iyong mga layunin at kung ano ang direction na dapat mong tahakin, Then sa finances mo, kung ikaw ay nasa proseso ng pagsasagawa ng pampinansyal na aksyon, ang tigas ng baraha ko dito,
At sinasabi na huwag kang matakot humingi ng advices sa mga tao sa kapaligiran mo. Yan, lahat na sinabi na, hindi na keyword yan. Ano? Pero yun ang lumabas eh. Pero kasama pa rin yan sa ating hula. Ano? So yan ang mapapanood mo sa overall zodiac sign na video. Na which is yun ay mga keyword lang. At dito ko siya hahalukayin. Kung gusto mong panoorin yon, okay. Kung gusto mo ito lang panoorin, okay din. No problem. Okay. So, unahin natin sa enerhiya mo, ha. Japanese na baraha ang gagamitin ko, ha. Hindi ko na siya. Tingnan nyo na lang sa picture. Marami kayong validation na magagawa dito. Lalo na kung tarot reader kayo. Magsasawa kayo dyan. Alam mo, Sagittarius, yung keyword mo patungo sa hindi alam, ano. Actually, maganda yung barahang mo lumalabas. Oh, she's gonna join it ni. May bago kang damdamin na darating sa susunod na buwan. Pero, kaya pala, more on spirituality. More on spirituality ang nakakita ko dito sa baraha mo. Alam mo, no, Sagittarius, kung papakinggan mo ang iyong intuition, may dumadating ambulansya, pasensya na. Ay, lumiko. Kung pakikinggan mo ang iyong intuition, kasi malamang ikaw, Sagittarius, dumating na ang calling mo. Kaya naman, patungo ka sa hindi mo alam na landas. Kaya yan ang keywords mo. Emotional awakening ang magaganap sa'yo dito. Hindi lahat yung iba, Ang emotional na paggising kasi, kapag handa ka ng alisin yung lumang balat, yung old skin, parang ahas, yung old skin, kasi ang mga ahas nagbabalat yan, lalo na pag babying ahas, every 2 weeks nagbabalat yan, which is kaya sinasama ko sa Power Stone bracelet ko, dahil napakaswerte po niyan. Tutulungan ka niya sa Kundalini Awakening mo. Kaya yan, yan ang nangyari sa'yo, emotional awakening. Yung lumang balat mo at mag-e-evolve ka na. At dito ka makakaranas ng kalungkutan. Isolation. Bababa at bababa ang motivation mo dito. Sa simula lang naman yan. Kaya ang masasabi ko, allow yourself to evolve without hindrance. Okay? At yan ang patungo kung saan hindi mo alam. Marami. Ako rin nung una, hindi ko rin alam yan eh. Pero okay lang yan. Just pray, meditate, ayusin mo yung self-discipline, Sagittarius. Okay? Self-discipline talaga. Hindi ko alam kung anong gender mo, kung lalaki ka, babae ka, kung ano man. Eto ang baraha mo. Parang gusto kong halukayin ng husto yan, Well, anyway, sa susunod, meron din akong na-receive na spiritual reading. Please po, next time, masaanahin natin yan. Pero ito ang keyword mo, Yung iba sa inyo, baka new love. Simpleng new love lang. Pwede mong asahan na susunod na buwan mo, Next month, kung naghahantay ka. May bagong person na darating sa'yo. Kung single ka, then meron ka makikilala. Pero kahit hindi ka single, darating to sa'yo. Nasa likod mo to Inaano-anohan ka na ito, minaman-manan ka na nito. Ngayon pa lang, nandyan na siya. Ilang days na lang natitira sa atin. Malamang by next month, magkakausap kayo, magkaka-eye to eye, yung iba sa inyo. At maraming darating sa'yo this month. Bago. Bagong kasamahan, bagong kakilala, bagong mga tao, kapaligiran, bagong environment. Kaya mensahe sa'yo ng baraha, open yourself sa mga bagong responsibilities, bagong relationship,
maging karelasyon man o hindi, yung simpleng mga nakakasalumuha mo lang na tao. Open yourself. See, kung nasura no yung energy yun eh. Bigyan mo ng freedom ang sarili mo, Huwag kang antaw dito. Baka yung iba sa inyong Sagittarius, kayo, introvert, alam mo yun. Hindi ka sanay makisalamuha sa tao. Which is tingin ko, eto na yung cycle, tadhana mo na kailangan mo makisalamuha sa mga tao. Kailangan mong pumasok sa mga lumabas sa iyong comfort zone. Ayun. Pumasok sa mga dating sitwasyon na, hindi dati. Pumasok sa bagong sitwasyon na never mo pa dati na experience. Yan ang mo. Yan ang pwede mong asahan. Yan ang magaganap sa iyo sa susunod na buwan, At sa way na yan, hindi mo, dyan mo makakilala na, ay, meron pala akong ganitong talent. Ay, kaya ko pala to. Ay, yan. Kaya, yung hindi mo kilalang sarili mo, matutuklasan mo. Okay? So, I'm sorry. Move on tayo sa iyong love life. Kasi sa love life mo, ang keywords mo, akyat lang natin. Sorry, malaki yung susunod natin baraha. Akyat lang natin siya. Ang love life mo kasi, kailangan mong gumawa ng ilang paraan, para makalating ka sa mas deep relationship. Lalo na kung may person ka na, may karelasyon ka, or kahit manliligaw pa lang, siguraduhin mo yung intention ng person mo, nauunawaan mo yung gusto niya sa isang samahan. Ganon ka rin dapat sa sarili mo. Yan ang sinasabi sa iyong keywords, yung pagnanasa, motivation mo. So ngayon, bakit ganon ang lumabas sa'yo? Huhukayin natin dito sa ating mga barahang ito. Sa ating Gaia Oracle. The message, positive news, positive outcome. Unang nakakita ko dito ay recovery. Kasi nga positive outcome, So malamang na yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng misunderstanding or away talaga, ng person mo. Kaya ang mensahe ng baraha, positive outcome, 3 of life, fertility, creativity, destiny, magical blessings. Magkakapatawaran kayo dito. Reconciliation. Start of something new. Ayan. See? Reconciliation nga. So, maaaring may kasi nagliliyab siya dito, orange or red, masasabi ko. Maaaring merong third party na involved dito sa inyong samahan. Kung may karelasyon ka, third party matatawag. Kung wala pa naman, single ka pa lang, may nanliligaw sa'yo, merong nang aagaw na nanliligaw sa'yo, or meron pa siyang ibang nililigawan. Dinidiskartehan kasi malabo nga sa'yo. Pero kahit anong sitwasyon nyo meron dito, nakakita ko kasi na meron kayong misunderstanding sa mga nakaraang buwan, araw, linggo, at nauwi kayo sa pagtatalo, selosan, pagdududa, pangangaliwa. Pero nakakita ko na magkakaayos naman kayo dito. Magkakaroon ng positive outcome. Next month, magkakabati na kayo nito. Isa sa inyo magsusorry. Magkakaroon kayo ng kapatawaran, magmo-move on kayo na pareho ng yung pain nyo na naranasan nyo, Actually, dapat lang maranasan nyo din yan, Kasi, alam mo sa isang relasyon, you have to learn. Hindi naman always happy, green, 'di ba? Kailangan meron ding fiery, meron sometimes cold, sometimes hot, 'di ba? At doon yung mararamdaman talaga kasi kung talagang kailangan nyo ang isa't isa, kung mahal nyo ang isa't isa. Aquarius, sacred journey, life cycles, family transformation. Purification fire, bare essentials, the naked truth, wholeness.
Alam mo, Sagittarius, malamang meron ding Sagittarius na puno kayo ng puot, ano? Na hindi mo mapapatawad itong person mo. Maaring malaki ang tiwalang binigay mo sa person na to, kaya malaki rin yung sama ng loob mo. Parang sumisikip yung dibdib mo dito, ano? Nakakita ko, masakit ng dibdib mo, sobrang sama ng loob mo. Pero tingin ko, magkikita pa rin kayo ng person mong ito, Sagittarius. Malamang na ilang buwan, years siguro kayong hindi na nagtagpo, hindi na nagkita, wala nang hi, hello, wala nang chat-chat, wala nang communication, totally cut off na. Pero, babalik to sa'yo. Magpapakita. Yung iba sa inyo magkakaayos. Reconciliation talaga. Recovery. Magpapakita to sa'yo, Sagittarius. Baka yung iba sa inyo, yung itong karelasyon nyo, kasama nyo sa trabaho or business partner niya siguro. Pero, kung gano'n ano, kailangan talaga ilabas mo yung pagiging professionalism mo. Pilipino talaga, no? Yung P ginagawang F, yung F ginagawang P. Professionalism mo. Kasi konektado ito sa iyong pananalapi. Okay? Kaya, kung magkasama kayo sa business, huwag mong masyadong huwag mong masyadong dibdibin. Okay? Love life is love life. Trabaho is trabaho. Okay? Coworker is coworker. Huwag mong idamay pati yung trabaho or kung ano man ang maliban pa sa inyong love life. Baka ibang tao, mga pamilya, kung ano man yan, dahil sa sobrang puot na nararamdaman mo, sobrang galit, ano? Kaya, yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng separation, breakup, baka talagang totally divorce. Pero sa Pilipinas, wala naman divorce annulment siguro, ano? Meron na ba sa Pinas? Wala pa, di ba? So, baka yung iba sa inyo, nagkakademandahan pa kayo dito, eh. Sobrang sama siguro ng loob mo, no? Pero, ito na ang good timing para mahilma ang sarili mo. Kung may mga batang involved, kailangan pati yung mga bata ma-heal din, ano? At saka, hindi magandang ipakita mo sa mga bata yung ganitong awayan yung mag-asawa. Yung demandahan, pareho kayo. Dati nagmamahalan kayo. At depende kung ilang taon ng mga anak nyo, no? Kung medyo lagpas teenager na, then malamang medyo maintindihan kayo. Pero kung maliliit pa, may hirapan, ano? Kaya sinasabi sa inyo ng baraha, it's time for you to heal. Ito na ang timing, good timing para ma-heal mo ang sarili mo, ang inyong isa't isa. Okay? Magkaroon na kayo ng recovery, reconciliation, kapatawaran. At kayo na ang bahala kung anong sitwasyon ang meron kayo, no? Pero ito ang sinasabi sa inyo ng baraha. Okay? At Sagittarius, kung ikaw naman ang Sagittarius na talagang hindi makapag-move on sa iyong kaganapan sa buhay, ano? Sa sobrang hinanakit na tumanim yung puot, na tumanim talaga sa puso't isipan mo, ang masasabi ko, maghanap ka na lang ng professional counselor. Or katulad ko, spiritual teacher, healer. Ano? Pwede kitang tulungan kung grabe talaga, hindi mo talaga makayanan. Ano? Pwede rin ikaw mismo, kaya mo naman yan. I-heal mo ang sarili mo. Okay? Parang ang bigat ng ano mo, no? Pero kaya mo yan. Kaya mo yan, Sagittarius. So, Sagittarius, move on tayo sa iyong career. Palit lang ako ng aking baraha. So, sa career mo kasi, ang keyword ay hindi malinaw ang iyong pag-uunawa. At kung ano yung layunin, direksyon na dapat mong tahakin. Okay. Palasahin natin ang palasahin ng baraha.
Panlayunin mo, dapat mong tahakin, Sagittarius. Spark. Ayan, spark. Magic prayer. Magic prayer. Sa career, kaya hindi malinaw ang layunin mo dito. Kasi may parang natakpan yung mata mo dito eh. Kaya hindi malinaw kasi mas inuuna mo yung pakikiramay mo sa ibang tao. Yung compassion mo, yung tulong mo sa ibang tao, which is hindi naman masama, no? Pero mas inuuna mo. Dry desert. Kung dry ka, alam mo yung desert, di ba? Tuyo, walang tubig. Eh, wala kang tubig. Paano mo pupunan yung iba ng tubig kung ikaw mismo dry? Di ba? Sagittarius? Tama, mali. Bago ka tumulong sa iba, bago ka makiramay sa iba, unahin mo muna ang sarili mo. Bago ka magdilig ng cactus, kung wala ka naman tubig, paano mo didiligan yan? Unahin mo muna ang sarili mo, ano? At hindi mo nakokontrol ang at saka balance, ano? Yung mga kaganapan sa pang-araw-araw sa loob ng kumpanya nyo, opisina nyo, sa loob ng trabaho mo, no? Dapat kasi balance. Balance ang heart, head. Pag trabaho. Pag landian. Peaks of joy. So, ang pahiwatig ng baraha, no, dahil sa hindi nga malinaw ang iyong layunin sa career, no, makakabuti sa'yo na maghanap ka ng compassionate advisor, mentor, para malaman mo kung ano yung fulfilling career mo, ano, kung ano yung naaangkop na trabaho para sa'yo. Kasi nakakita ako sa'yo dito, wala kang layunin, hindi mo nga alam kung saan landas ka kung anong landas ang tatahakin mo, no? Malamang na meron kang trabaho ngayon, ginagawa mo lang asin dahil mapagkakitaan, ganun lang. Pero wala dyan yung happiness mo. Kaya kailangan mo yung ginagawa mong trabaho, dapat naangkop sa'yo. Kasi pag naangkop sa'yo, inspired ka, mataas ang motivation mo, kahit maraming tao mga nakakainis sa paligid mo. Gusto mo yun, alam mo yun, bawa, katulad dito sa Japan, marami ako mga kliyente na Hapon, na nagtatrabaho sila sa paggawaan ng kotse. Ang tawag ito? Maraming mga tao, lalo na mga kabataan ngayon, ayaw nang humawak ng, ang tawag ito, yung oil ng kotse, di ba? May oil yan, di ba? So, madudumihan ng kuko nila. Mas gusto nila computer. Pero may mga tao rin na doon sila nasisiyahan. Yung gumawa ng robot, gumawa ng remote control, ano-ano ng pyesa. Yung mga ganun ba? Pag nagustuhan mo yung ganung klaseng trabaho, kung naaangkop sa'yo, no? Then mag-e-enjoy ka. Kahit sabihin mo maliit pa ang sweldo, makakaramdam ka ng fulfillment. Malamang ikaw kasi hindi mo nararamdaman yon. Kaya kailangan dito, hanapin mo yung iyong passion, yung kung ano na naaangkop sa iyong trabaho. Okay, yung iba sa inyong Sagittarius, hindi lahat, ano. Or kung gusto mong maghanap ng, bawa, nalilito ka, no? Maghanap ka, kasi ewan ko lang sa Pilipinas kung meron ganun, ano. Meron dito sa Japan, ang tawag po doon is hello work. Meron din sila mga libreng ang tawag dito, meron sila mga libreng para malaman kung ano, kung saan ka, kung anong skills na nababagay sa iyo. Meron sila mga ganun. Ewan ko lang sa Pilipinas, pero ang alam ko sa France, sa Amerika, yan, sa Canada, meron yung mga ganyan, ano. Kahit sa UK meron din. Ewan ko lang sa Pilipinas. Kahit sa Taiwan, sa Thailand, mga Thailander na kliyente ko, meron din mga ganun sa kanila. Tinutulungan sila ng gobyerno para malaman kung ano yung kanilang skills. Tapos, libre kasi yun, ano. Tapos saka sila i-introduce doon sa mga ganong klase. Bawa, nababagay sa iyo ang agriculture.
Tapos sila ang mag-introduce sa'yo kung saang bukid ka na. Yung mga ganun, ano. So, baka lang yun sa inyong Sagittarius, ano. Hindi nakasali sa hula itong ginagawa ko sa'yo, pero binibigyan lang kita ng idea. Baka meron kang gustong hanapin, ano, sa sarili mo. Ano. At saka ang gusto ko kasing reading, ayoko ng katulad ng ibang sa YouTuber na read lang na ayoko. Gusto ko pag sinabi kong hahalukayin ko ang baraha mo hahalukayin ko. As long as mabibigyan kita ng idea, para ka na rin nag-take ng personal reading, one-on-one. Kaya kung palagi ko sinasabi sa inyo, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi ka naka-resonate, hindi sa'yo ang energy. Kaya manahimik ka na lang, okay? Maraming salamat lang. Pero kung eto, Sagittarius, ito ang energy mo at ito ang hinahanap mo, then pakinggan mo itong video ito para sa ito. Okay? Tatanungin lang kita, no? Actually, tatanungin natin itong baraha mo. Kasi, eto, kung ano ba direction ang dapat mong tahakin. Kasi hindi mo alam, kaya tatanungin kita kung ano ba ang gusto mo. Pero hindi kita kausap, kaya ang baraha ang tatanungin natin. Tatanungin natin ang baraha kung ano ba ang gusto mong tahakin na seeding the light, laying foundation, divine plan. Alam mo, isang baraha pa lang, okay na. Dito ko nakakita na sinasabi ng baraha dito, ang dami niyang dito. Meron pa dito. Maghanap ka ng trabaho na magpapadama sa'yo ng ganap na spiritual, material. Okay? Naget mo yan? Makakabuti sa'yo yung magtayo ka ng sarili mong business. Bakit? Hawak mo ang sarili mong oras, sarili mong kung anumang lokasyon. At kumbaga, kailangan, bawa katulad ko, tarot reader ako. So, yung mga ganong klaseng mararamdaman mo yung saya. Hindi lang masaya dahil sa pera, hindi lang masaya dahil sa spiritual, kasi kailangan both yan dahil nasa mundo tayong earth dito, Sorry. So, yun ang kailangan mong maramdaman, Sagittarius. Yung both, yung spiritual at yung material. Yan ang makakabuti sa'yo. Kaya, hindi ko naman sinasabi, ngayon, ora mismo, mag-self, next month, mag-self business ka. Kung kaya mo, then, well, good, di ba? Kung hindi naman, hindi ko naman sinasabi, pero kailangan, meron kang ganon. Or, nagtatrabaho ka ngayon sa opisina mo. So, kailangan, material yan, di ba? So, yung sa spiritual mo, bakit hindi ka mag-attend ng mga Bible study, mga meditation, or kung mga spiritual study, mga ganun ba? Dahil yun ang kailangan mo dito Kaya ang pinaka-overall mo kasing enerhiya dito, patungo ka sa hindi mo alam, Yun Hindi mo alam hindi mo namamalayan. Baka iba sa inyo na wala na kayo ng kaya talaga magtrabaho. Kasi yun hindi mo alam talaga yan, Sagittarius. As long as hindi ka magte-take ng mga personal reading, hindi mo malalaman talaga yung sarili mong Yung mga napapanood nyo naman kasi sa tarot sa YouTube, entertainment purposes lang yun. Which is ako rin ito yung ginagawa ko. Pero, mas hinuhukay ko. Wala akong pakialam kung hindi nyo panoorin ng buo or ayaw nyo na may commercial. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, maihatid ko sa inyo ang mensahe na hinahatid ng baraha. At naandito ka dahil may kailangan kang malaman. Maring hindi lahat sa inyo. Maring hindi pa ito ang oras mo. Yung iba sa inyo, Sagittarius. Okay? So, itong sinasabi sa inyo ng baraha, magmula next month, makakaramdam ka ng bawat gagawin mong bagay. Parang meron kang hahanapin. Kasi nga, patungo ka na nga sa landas na hindi mo alam So, next month, mararamdaman, mas lalo sigurong lalabas yan, Baka yung iba sa inyo, nag-i-start na ngayon, Okay, Sagittarius. So, sinabi ko lang na makakabuti sa iyong mag-self-business kasi career ang ating usapin dito sa iyong baraha, Pero kung sa finances mo naman, tingnan natin ang finances mo.
hindi pala itong baraha ko, finances. Kung ikaw ay nasa proseso ng pagsasagawa ng pampinansyal na action mo, huwag kang matakot magtanong sa mga taong malapit sa iyo. Ano? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, yung nakakatanda mong kapatid, kung sino bang matalino sa bahay niyo, marunong humawak ng pera, doon ka magpaturo. So, sa susunod na buwan, chokitiki ni shorai no seke tatete kudasai. Hindi ko makita kasi grabe naman. Pati ba naman yung sulat kulay yellow rin Yellow rin yung color ng yung fonto ng Mariose. Paano ba naman baraha yan? Grabe. Nagreklamo. Okay. So, nakakita ko sa susunod na buwan, katatagan ng pananalapi mo. Or may gantimpala kang matatamo. Speaking of pananalapi, finances. Lalo na kung nag-invest ka, kung ikaw ang Sagittarius na nag-invest. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-invest. Baka paluwagan. Hindi ko alam, ikaw na bahala Malamang na yung ibang Sagittarius, may mga nakalipas na buwan, naging matatag ka sa pag-aasikaso sa iyong finances. Nagtiyaga ka. Kaya ngayon, buwan na makikita mo or matatamasa mo yung mga pagtsatsaga mong ginawa, pagtitipid na ginagawa mo sa nakalipas, dito mo makakita. At ang mensahe sa'yo ng baraha, huwag kang mag-aksaya. Pwede mong bigyan ng sarili mo ng pabuya, pero kailangan mo pa rin magplano still. Actually nakasulat sa Japanese, pero pang matagalang plano, kailangan mo. Long-term na plan sa buhay, sa finances mo, kailangan asikasuhin mo yan. Hindi porket meron ka ngayong pabuya na namunga yung iyong pagtsatsaga, yung ginawa mong effort, still kailangan mo pa rin i-balance yung sarili mo. At meron ka pang future, kailangan yung gagawin mong plano, pang long term talaga. Para magkaroon ka ng pinakamahusay na desisyon sa iyong pananalapi, huwag kang maging sakim. Okay? Lalo huwag kang maging sakim, huwag kang maging madamot, yung kasakiman na for yourself, alam yun. Dahil meron ka na nga, let's say, meron ka na nga iPhone watch, smartwatch, bibili ka pa ng kung anong silver na relo kasi nakita mo sa ganyan. Yung kasakiman sa sarili, yung gusto mo lahat ito bilhin gano'n. Iwasan mo yung gano'n. Lalo na sa mga bagay-bagay, kung meron ka rin namang meron ng isa, huwag ka nang bumili pa ng isa. Ang pagbili ng damit, baka gusto mo bilhin yung lahat ng type ng isang t-shirt, bumili ka na nga ng black, bumili ka pa ng white, the same design naman. Bumili ka pa ng orange. Yung mga ganong kasakiman ba? At sa perfume, makeup, ganon. Depende kung anong gender ang meron ka, kailangan magtipid ka. I-pamper mo ang sarili mo, but still balance. Pumili ka ng anong dapat targetin mo, yung nababagay sa'yo, yung para lang sa'yo, yung afford mo. Okay, Sagittarius? So, sa pagtatapos ng ating reading, kung ikaw ay nasa proseso ng pagsasawang pampinansyal na action mo, huwag kang matakot. Magtanong ka sa tao sa mga kapaligiran mo, paano ba sila nag-i-invest ng pera nila? Nay, paano ka ba Nay? Paano mo ginagastos yung pera mo, Nay? Tay, ganyan. Magpaturo ka, lalo na kung bata ka pang Sagittarius, kagagraduate mo pa lang sa kolehiyo. So, hindi mo alam kung paano i-handle ang pera mo, Lalo na pagka naka-receive ka na ng sweldo mo. Dahil dati, estudyante ka pa lang, allowance, Tapos ngayon, may sweldado ka na. So, baka mataranta ka sa pera mo. Kaya, sinasabi sa'yo ng baraha na yung pagpaplano mo, wag lang yung ngayon. Kailangan pang long term. Dahil pag nawalan ka ng pera, isipin mo rin kung kanino ka tatakbo, kanino ka mangungutang, pautangin ka ba? Pag punta ka sa bangko, hindi ka papautangin kung wala kang ang tawag dito, collateral ba ang tawag doon sa Tagalog? So, mag-isip ka ng pang matagalan talaga para sa sarili mo. Huwag mong isipin na may tutulong naman sa'yo, meron kang matatakbuhan. Hindi mo alam kung sila rin, yung time na nangangailangan ka, sila rin nangangailangan. O di pareho kayo nangangailangan. Di ba? So, yan ang payo sa'yo ng baraha. Advice na yan, Actually, yung mga baraha talaga, kung
hahalukayin mo talaga lahat-lahat yan. Naandyan na ang advice, lahat ng kasagutan, lahat ng gusto mong malaman. Kahit iisang baraha lang, meron yan, Sagittarius. Kung bibili ka ng mga oracle card, lahat yan. Kaya wala, katulad na sabi ko kanina, gusto mong, ikaw ba yan? Yung sakat ng puso? Oo, ikaw. Diba? Pasensya na. Parang yung isipan ko na ano pa sa ibang zodiac sign. So, yung kanina yung sinabi ko dito sa iyo, pwede mong ihilan sarili mo. Kung gusto mong ihilan sarili mo, pwede kang bumili ng ganitong oracle card, anything, kahit ganito, pwede kang makipag-usap sa baraha din, At ito lang sasabihin ko sa'yo, ang baraha, hindi yan masama. Kasi yung iba sinasabi nila, ang manghuhula, ganyan-ganyan. Meron manghuhulang dark, meron manghuhulang sa light worker, And then, ang baraha is neutral. Pareho din yan ng kutsilyo, pareho din yan ng ballpen. Nasa sa'yo yan kung saan mo gagamitin. Kahit itong panturo ko, kung pansaksak ko to, di negatibo. Pero kung ginagamit ko lang panturo, di positibo, di ba? Nasa sa'yo yan, paggamit ng baraha. Walang masama sa baraha, okay? Pwede mong gamitin ito para ma-heal mo ang sarili mo. Kausapin mo kung ayaw mo makapag-usap sa ibang tao. Kung meron kayong ganyang klaseng Sagittarius. Okay, so Sagittarius, good luck na lang sa iyo, ha. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then validate it. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At Sagittarius, maraming salamat sa iyong like, share, comment, cross-watcher. Maraming salamat sa inyong pagkaligaw. Sa mga bago kong subscriber, thank you po. Maraming salamat. Namaste po. Bye-bye.